Nanindigan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa itinakda nitong ultimatum sa online app na Roblox na nadadawit ngayon sa issue ng child exploitation. At live mula sa Camp Aguinaldo, may Express report si Brian Castillo. Brian, may pahayag na ba itong Roblox dun sa posibleng pagbaban sa kanila dito sa bansa? Ruth, kinumpirma nga ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ng CACC na sumagot na sa kanila ang gaming app na Roblox. Ilang araw yan matapos ngang i-anunsyo yung pagpapataw sa kanila o posibleng pagpapataw sa kanila ng total ban dahil nga sa mga aligasyong kinakaharap nila. Ito ay sa gitna na rin ng mga aligasyong nagiging dahilan ng laro para ma-expose sa mga bata sa karahasan, sexual predation, grooming at iba pang pang-aabuso. Nakatakda raw magtungo sa bansa ang ilang opisyal ng gaming app para makipagdialogo sa gobyerno. Samantala, iginiit ng pamunuan ng Roblox na nagpatupad na sila ng mga pagbabago sa app para maprotektahan ang mga menor de edad na karaniwang naglalaro nito. Pero tingin ng CACC, mahina at kulang na kulang pa rin ang mga yan para masabing ligtas na itong gamitin ng mga kabataang Pilipino. Samantala, suportado naman ng cybercrime watchdog na Digital Pinoys ang mungkahing ban. Matagal na rin daw kasi silang nakakatanggap ng mga reklamo rito. Samantala, nangangamba naman ang Filipino Roblox Developers Association sa magiging epekto ng posibleng pag-ban sa app, lalo't nasa mahigit 3,000 developers umano ang maaaring maapektuhan ang hanap buhay. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Ito na lang sasabihin ko sa Roblox. Even before you come here, I would tell you now that your safeguards and your guarantees are insufficient to protect our Filipino children. Ngayon pa lang sinasabi ko na ho sa kanila na lahat ng ini-implement nila, lahat ng safeguards nila, hindi ho sapat para protektahan ang ating mga kabataan. So kung pumunta lang sila dito para mag-explain, wag na lang ho sila pumunta dito. Sa totoo lang, marami na hong mga nagre-reklamo dito dati pa. Meron talagang kailangang i-address na meron ho talagang nakukuhang negative behavior doon sa platform. Ruth, nakatakda nga magpunta sa bansa ang ilan sa mga opisyal ng gaming app na Roblox para makipagdialogo sa gobyerno. Pero sa ngayon ay hindi rin muna magbabago yung tinakdang deadline ng CACC na April 3 o sa Biyernes Santo para ipataw ang total ban dito sa Pilipinas para sa gaming app na Roblox. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan pong Express report ni Brian Castillo. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.